guys, kamusta ang mga kapwa kong OFW sa mansulok sa mundo? And then shout out to everyone. May mga kapwa kong vloggers in Philippines, Hong Kong, Singapore, dito din sa UAE. So shout out before that, don't forget to like, share, and subscribe my video. And then disclaimer lang tayo, pwede nyong isi-skip yung video ko kung ayaw nyong manood. So today, pag-usapan natin kung magkano bang sahod ng DH dito sa Dubai. Sa tulad ko, I'm working nanny at home. Kung magkano ba yung sahod bilang namin na DH. So nag-start ako nag-abroad. First time abroad in the UAE country kasi ito talaga yung dream ko dati na makapunta talaga ako sa Dubai dahil sa movie yun na Milan, Agamulak and Claudine. So yan, so nakita ko yung Dubai kung gaano kaganda. So I try na nag-apply ako sa agency and then nakapasa ako and then nakapunta ako dito sa Dubai. So first time yung amo ko is Lebanese. So, yung Lebanese na amo ko ay sinahuran ako ng 800 dirhams. Ang baba pa noon, mga 2009. So, sa 800 in 1 year, 1 year lang yung kontrata ko kasi nga umuwi yung amo ko sa Lebanon, sa Beirut. So, gusto nila kong dalhin. So, ayaw kong sumama. So, kinancel ko yung visa ko at saka umuwi sa Pilipinas. After that, I stay Philippines 6 months. After that, itong amo ko ngayon, tumawag sa akin kasi nga nirecommend ako ng kaibigan ko. Binigay niya sa amo ko yung number ko sa Pilipinas at tumawag si Madam. In-interview niya ako doon sa Pilipinas. What is this? Skype. Uso pa yon dati yung Skype. So, in-interview ako doon ni Madam. So, interesado yung amo ko na kukunin niya ako bilang nani sa anak niya na babae. Kasi gusto niya ang Pilipina mag-alaga sa anak niya na babae. So, I come back again in Dubai 2010. January 2010. So, yung sahod ko din, ang baba din, 1,000. Pero, nag-agree pa din ako. Sabi ko kay Madam, I need 1,200 salary. But, pero sabi niya, I starting 1,000 after that. Every year, I increase your salary if you have good performance. So, kailangan ko ng trabaho. Dahil nga wala akong trabaho sa Pilipinas, yun. So, I agree na 1,000 yung sahod. Yun guys, so I agree na 1,000 yung sahod ko. Tapos, wala pa akong day off doon. So, maybe 3 months na wala akong day off. So, sabi ko sa amo ko na gusto kong mag-day off pero hindi pa talaga ako binigyan. So, wala akong magawa kasi nga kailangan kong magtrabaho. Ganyan. Kailangan natin trabaho para sa pamilya ko, para sa anak ko. So, after that, ang lungkot ng buhay ko, lagi akong umiiyak kasi nga na-homesick din ako dahil wala akong kaibigan, ganyan. So, wala pang day off, wala pang mobile noon. So, ganyan. So, I do my best. Ginawa ko yung trabaho. Nagpakabait ako sa amo ko. After that, I learn more things na yung niluluto nila, pinag-aralan ko din. Tagal ko din pinag-aralan. Dami kong dinanas sa amo ko hanggat ngayon nakatagal din ako sa kanila. So, slowly yun, in-increasean ni Madam yung sahod ko every year. Kasi nga ang kontrata ko is residency visa. Every year, I renew my visa. After that, she increased my salary. After that, nagsimula din ako mag-day off sa isang buwan. 2 times. Tapos may curfew pa ako yan. Tinatawagan ako ng amo ko na 6 o'clock, you need to go home. Kasi nga, mag-alaga ako ng bata. Tapos pupunta kami sa mall. Laruin ko yan sa play area. So, itapon kami ng amo ko. Maybe 3 hours sa play area. So, sila, kung saan sila pupunta. Basta yung alaga ko, nasa play area kami. Ang hirap din ng DH na magtrabaho kasi nga, yung buhay mo nakasalalay din sa bata. Yan guys, after that, slowly hanggang ngayon, I'm here 10 years sa amo ko. So, I'm thank you God na kasi nga blessing din sa akin na binigyan niya ako ng mabait na
amo at saka nakatagal din ako sa kanila 10 years. So, pero sa mga kapwa kong mga DH, hindi rin pare-pareho yung sahod. Pero kung company cleaning ka, minimum talaga yung sahod is 1,500. Pero kapag dito ka nanggaling na sa UE, tapos maghanap ka ng amo ng nani is depende yan sa pag-usapan ng employee at employer. Ganyan guys. So, nasa kontrata yan, day off, libre pagkain, libre damit, lahat nasa amo yan, depende yan sa employer. That's all guys, at saka thank you so much. So, hope na kapwa kong OFW mayroon kayong natutunan sa akin. That's all, and God bless you.